minamahal sa oras nito. At ipugitaas ang ating mga kamay. Hallelujah. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na sang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, we trust in thee. There is Jesus. Meaning, purple, beloved, honorable Pastor, Lord, have mercy upon us. Patuloy mo kaming pagpalain, buksan ang aming puso at pangunawa mo iyong paglingkod, O Diyos, tunay na sa ng akin. Wala po akong magagawa. Anoint the words, Lord, put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, leading purple, beloved, honorable Pastor, sama-sama naming sinasaway. Ginagapos lahat ng demonyong hadlang gawat na lang ng kaaway. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak, minamahal, para sa ating buhay na Diyos. Luwalatiin po ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God. And we always cherish the loving memories, blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, to whole blessed Almeida family. And pleasant afternoon na po sa aking mga beloved co-preachers, beloved co-workers, at beloved Ati Pasit, partos sa kanya po mga kasama from Cebu, at sa lahat po ng mga katuwang sa banal na gawain ng Diyos, sa lahat ng ating mga mag-aawit, to all our beloved musicians, at sa ating po mga bisita, kung meron man, welcome po sa gawain ng ating mahal na Panginoon, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, to all our beloved webcast viewers, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa dakong ito, minamahal, ay magandang hapon na po, minamahal, sa inyo pong lahat. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, Amen. Tunay na galak ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat hindi po natin tinitipid yung ating pagsamba. Amen. Kagaya ng ibang sekta at denominasyon, kontento na po sila na 2 oras lang ang kanilang samba. Amen? Parang joyful at saka solemn lamang po natin yung kanilang worship, mga minamahal. Ngunit tayo, mula kaninang umaga hanggang sa mga oras nito, mga minamahal, pinupuri natin at linuluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos, ating pong ihanda, ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, mind your distance. Mind your distance. Parang suriin natin palagi, minamahal, yung ating layo o yung ating lapit sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Sabagat bilang anak ng ating mahal na Panginoon, kailangan po natin palaging sinusuri yung ating spiritual status, yung kalagayan nating spiritual. Tayo ba ay malayo sa Diyos o tayo ba ay malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon? At wala pong ibang nakakaalam kung ikaw ay malayo o malapit sa Diyos, kundi ikaw lang at ang ating pinakamamahal na Panginoon ang nakakaalam po niyan. Yung ating intimacy, dapat bilang Kristiyano ay maging intimate po tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. It means maging malapit tayo sa ating mahal na Panginoon. Anytime now, mag-take place po ang rapture, wala po tayong ikakatakot. Amen? Dahil tiyak natin na tayo po ay kukunin ng ating mahal na Panginoon dahil tayo po ay malapit sa Diyos. Ang private ebidensya na tayo po ay malapit sa mahal na Panginoon, yung palagi nating nararamdaman yung kanyang matamis na presensya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y dadalo palagi Miyerkules, Biyernes, Linggo, sapagkat
Sabi ng malapastor, kung sino ang gusto ng langit, itaas ang kamay. Amen? Kapag maraming tumataas ang kamay, sinasabi uli ng malapastor, dumalo, Miyerkules, Biyernes, at Linggo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, di ba? Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. So mind your distance. Mga minamahal, ang ating sariling, mga minamahal, relasyon sa mahal na Panginoon, ang ating pong mga minamahal asikasuhin. Amen? Sapagkat tayo po, mga minamahal, inaroon, tayo po ang magsusulit ng sarili po nating mga gawa sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Unang talata po, mga minamahal, aklat ng Salmo, ang kabanata ay 139, ang talata ay talatang 7 hanggang talatang 8. Amen. Praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 139, verse 7 to verse 8. Whither shall I go from thy spirit? Or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. If I may make my bed in hell, behold, thou art there. Amen. Amen. Aklat ng mga awit, kabanata 139, talata po ay 7 hanggang 8. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay nandoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po sa pagkabasa ng salita ng ating mahal na Panginoon. In these verses, the Lord exposed that He is omnipotent and omnipresent God. Pinapahayag ng mahal na Panginoon sa talatang ito, mga minamahal, na hindi siya ordinaryong mga minamahal bagay lamang. At ang sabi ng Biblia, in-expose ng mahal na Panginoon sa mga verses na ito na He is omnipotent God, He is omnipresent God. Ibig sabihin, mga minamahal ng word na omnipotent, yung kanyang kapangyarihan ay walang hangganan. Yung omnipresent, ang Diyos ay naandoon, mga minamahal, sa lahat ng dako. Yan po yung kapangyarihan ng Panginoon na hindi kayang gawin ni Satanas. Ang mahal na Panginoon ay naroon sa lahat ng dako, sabay-sabay. Amen? Kaya't makita mo, sa Maynila kumikilos ang presensya ng Diyos, sa Cebu kumikilos ang presensya ng Panginoon, dito mga minamahal ko sa Zamboanga, kumikilos ang presensya ng mahal na Panginoon, kayang kumilos ng presensya ng Diyos, sabay-sabay, because He is omnipotent God. Si Satanas, kapag nandito siya sa Zamboanga, wala siya sa Maynila. Pag naandun siya sa Maynila, wala siya rito sa Zamboanga. Minsan magtatanong tayo, bakit Brad, mga minamahal na preacher, bakit dito sa Zamboanga, nandiyan ang panunukso ng kaaway at the same time doon sa Maynila, siyempre may mga alipuri siya, meron siyang mga alagad, meron siyang mga inuutusan para manukso upang ang tao ay magkasala sa dako ng Maynila kahit nandito siya, mga minamahal ko sa Zamboanga. He is not omnipotent. Pero yung ating mahal na Panginoon, He is omnipotent God. He is omnipresent God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Tagalog, saan ako paroroon mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, na andyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay naandoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. He is omnipresent God. Kaya makita mo, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, wala talaga tayong may kukubli sa Diyos. Wala talaga tayong maitatago sa ating mahal na Panginoon. Kahit gaano pa tayo kagaling magtago ng sikreto. Amen? In the Lord, everything are revealed. Lahat ay hayag sa paningin ng mahal na Panginoon. Kahit eksperto tayo magtago ng sikreto kay nanay, kay tatay, kay kuya, sa ating mga misis, sa ating mga mister, mga minamahal. Pero sa paningin ng mahal na Panginoon, wala tayong maitatago sa ating buhay na Diyos. The more minamahal na itinatago natin yung ating pong mga lihim, amen, yung ating pong mga sikreto, darating ang araw, mga minamahal, lahat po yan ay i-reveal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. So napakahalaga na tayo po'y lumakad na sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, para yung blessing ng Diyos,
yung favor ng ating mahal na Panginoon ay palaging nasa atin. Iba po, mga minamahal, ang ating pong nararamdaman every time na tayo po'y nakakasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, we know that when we obey God's will, it is good for us. Alam natin na kapag tayo po'y sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, ito po'y makakabuti para sa atin. Everybody shout praise the Lord. Safety tayo kahit saan tayo pumaroon kapag sumusunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sa gitna ng panganib, sa gitna ng kapahamakan, sa gitna ng disgrasya, iingatan tayo ng mahal na Panginoon. Bakit? Lumalakad tayo, mga minamahal, sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sabi pa nga ng Biblia, the eyes of the Lord are always upon the righteous. Yung paningin ng mahal na Panginoon ay palaging nakatutok, mga minamahal, sa mga taong matutuwid. It means, mga minamahal, lumalakad ka sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ikaw ay matuwid sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Sometimes, sa paningin ng tao, hindi ka righteous. Sa paningin ng tao, hindi ka matuwid, mga minamahal. Wala na po tayong problema dyan. Ang importante, matuwid tayo sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Hindi naman tao ang hahatol sa atin. Hindi naman tao ang maghuhukom sa atin. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, ano kung hindi tayo matuwid sa paningin ng tao? Although na nagsusumikap tayo, mga minamahal, gumawa ng mabuti, pero may mga taong sadyang mapanghusga na kahit tayo po'y gumagawa ng mabuti, nagtatapat tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, pero hindi pa rin tayo matuwid sa kanilang paningin. Mga minamahal, hindi na natin problema yan. Ang importante, lumalakad ka ng matuwid sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? In the end, patutunayan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na ikaw ay lumalakad sa katuwiran ng Diyos sapagat pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Alam natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay mabuti. Amen? Yan ay napatunayan na natin ng maraming beses. Nakita na natin ng maraming beses. Biblically, merong mga mighty men. Sila po'y lumakad sa kalooban ng mahal na Panginoon. Anong ginawa ng Diyos? Pinagpala sila ng ating mahal na Panginoon. But yet, we still run away from the Lord. Ang iba sa atin, mga minamahal, although na alam na natin ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay pagpapala, alam na natin na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay mabuti. Alam na natin na ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay dakilang tagumpay para sa atin na mga naglilingkod sa Kanya. Pero mga minamahal, marami pa rin sa ating tumatakbo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tumatakbo sa pagtawag ng Diyos. Everybody shout praise the Lord. Tinatakbuhan natin ang tawag ng ating mahal na Panginoon sapagkat mga minamahal, lahat tayo ay kakasangkapanin ng Diyos. Lahat tayo ay gagamitin ng mahal na Panginoon. Ikaw, ako, lahat tayo ay gagamitin ng ating mahal na Panginoon para sa Kanyang kapurihan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging dekorasyon lang. Amen. Hindi tayo tinawag para maging dekorasyon lang. Tinawag tayo ng mahal na Panginoon para gamitin niya sa Kanyang kapurihan at gamitin niya para sa Kanyang kaluwalhatian. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng isang kapatiran, Brad, siguro wala akong gift, wala akong hiyas siguro sa mahal na Panginoon dahil hindi siya marunong kumanta, hindi siya marunong maggitara. Mga minamahal, pagdating sa pagbibigay, hindi siya makapagbigay dahil mahirap lang siya. Mga minamahal, sabi niya, Brad, wala siguro akong silbi sa paningin ng mahal na Panginoon. Pero nabibless ako sa Kanya. Bakit po, mga minamahal, every time na nakakapunto ang preacher sa banal na pulpito, pinapalakpak niya yung kanyang mga kamay, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Hindi man siya marunong kumanta, hindi man siya marunong maggitara, wala man siyang ibang mga hiyas. Ngunit sa magitan ng pagpalakpak po niya ng kanyang mga kamay, linuluwalhati niya ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, God's grace always chasing us down. Kahit anong takbo natin, kahit anong ilag natin, sa tawag ng mahal na Panginoon, sapagkat meron pong iba't ibang calling ang bawat isa sa atin. Ako tinawag po ko bilang manggagawa. Alam niyo mga minamahal, mahirap ang isang manggagawa magpatuloy sa kanyang pagpapagamit sa mahal na Panginoon kapag walang calling sa kanya. Importante kapag manggagawa ka, may calling ang mahal na Panginoon sa iyo. Sapagkat kung papasok ka sa pastoral house na walang calling ang mahal na Panginoon sa iyo, hindi ka tatagal sa loob.
Hindi ka tatagal sa loob, pero kapag may calling, ang mahal na Panginoon sa iyo at yayakapin mo ng mahigpit ang tawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, anumang pagsubok, anumang problema, anumang kawalan, katitisaran sa loob, mga minamahal, mananatili kang magpapagamit sa Panginoon dahil hindi ka nagpapagamit sa tao, sa Diyos ka, mga minamahal, nagpapagamit. Hindi mo inalay ang buhay mo sa tao, bagkus inalay mo ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pag-aalay ng buhay natin sa Diyos, mga minamahal, no return, no exchange na po ito. Wala na po itong balikan. Kapag ibinigay mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon, hindi na po ito pwedeng bawiin. Amen? Meron po bang inalay sa ibabaw ng altar na gagapang uli pababa? Wala po, mga minamahal. Kapag ibinigay mo ang buhay mo bilang manggagawa sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, wala na po itong bawian. Bakit po, mga minamahal? Yung vow of obedience na yung ibinaw sa mahal na Panginoon, hindi ka nagbow sa tao, ikaw ay nagbow, mga minamahal, sa ating, that is, kumbaga, mga minamahal, sa mga nanalo sa eleksyon, that is oath-taking. Amen? Nangangako ka sa mahal na Panginoon, hindi ka nangako sa tao, kundi sa Diyos ka nangako. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang iba sa atin, takbo tayo ng takbo, mga minamahal. Dahil ayaw nating sumunod sa tawag ng Diyos. Ayaw nating sumunod sa calling ng ating mahal na Panginoon dahil iniisip natin yung mabigat na responsibilidad. Ganon din po ako noon, minamahal, ayaw kong mag-full-time. Bakit? Tatay ko preacher, kapatid ko preacher, mga ate ko mga full-time worker, mga pinsan ko manggagawa ng mahal na Panginoon. Nakikita ko yung kanilang trials, lalong-lalo na noon, mga minamahal, year 1992, 1993, grabe pa ang trials ng iglesia, mga minamahal, ilan pa lang ang miyembro ng gawain, halos ang mga manggagawa kumakain lang tuwing gawain. Siyempre, may tithe sila offering. Mga minamahal, sabi nga nung aming mga kapitbahay, Brad, kumakain pa ba kayo dyan? Kasi yung abuhan ninyo, wala akong nakikitang usok. Wala akong usok. Ano ipapausok mo eh? Walang sweldo. Malitang offering, ilan pa lang ang kapatiran. Nakikita ko yung kanilang hirap, yung kanilang sakripisyo. Ayaw kong mag-worker, ayaw kong maging manggagawa. Pero alam niyo, minamahal, napakahirap tanggihan ang tawag ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging payapa, mga minamahal, hindi ka magiging panatag kapag takbo ka ng takbo, mga minamahal, habang ang Diyos ay habol ng habol ng habol sa iyo. Takbo ka ng takbo, dahil ayaw mong sumunod, pero hinahabol ka ng biyaya ng Diyos, habol ng habol ang mahal na Panginoon sa iyo. Tayo po hinahabol ng Panginoon, hindi katulad ng pulis na hinahabol ng isang magnanakaw. Nang isang magnanakaw, kapag nahuli ng pulis, pupusasan, ilalagay mga minabal sa bilangguan, pahihirapan doon. Amen. Ang mahal na Panginoon, kung hinahabol niya tayo at tayo po'y mahuli ng mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po'y dadalhin niya sa pagsunod sa kanyang banal at dakilang kalooban. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. May kapatiran na naginip. Mga minamahal, sabi niya, Brad, na naginip ako. Ako'y lumalakad sa isang tuwid na daan. Ngunit kapag ako po'y lumiliko, mga minamahal, sa kanan, may malaking kamay na tumatapik sa akin. Ako'y nababalik sa matuwid na daan. Pag ako'y lumiliko sa kaliwa, nakikita ko ang malaking kamay. Tinatapik ako, mga minamahal, hanggang ako'y napupunta sa insaktong daanan na dapat kong tinatahak. Anong ibig sabihin nun, Brad? Sabi ko, ang mahal na Panginoon, ayaw niyang lumiko ka sa kaliwa, ayaw niyang lumiko ka sa kanan. Ang nais ng mahal na Panginoon, tuloy-tuloy kang sumunod sa kanyang banal na kalooban. Hindi nyo ba nakikita, may mga sarili tayong plano? May sarili tayong programa, which is na dapat programa ng Panginoon ang masusunod. May sarili tayong plano, which is na dapat plano ng Panginoon ang masusunod sa buhay natin. Pero sometimes sa katigasan ng ating puso, ng ating isip, programa natin ang ating sinusunod. Amen? Amen. In the end, tayo napapahamak. Minsan plano natin ang ating sinusunod. Nagmamatigas tayo, mga minamahal. Plano natin ang ating sinusunod. Ano ang nangyayari? Mga minamahal, tayo po ay napapahamak. Sabi ng ating binabasa, siya katulad ng isang ama na habol ng habol sa kanyang
sariling anak upang ibalik ito sa pagsunod sa kanyang kalooban. Ang iba sa atin ay tumalikod na, ang iba sa atin ay nag-backslide na, ang iba sa atin ay nakalimot na, bumalik na tayo sa marurumi nating mga gawa. Ngunit sabi ng Biblia, the grace of the Lord chasing you down. Kahit ikaw ay tumalikod, nararamdaman mo pa rin ang pag-iingat ng Diyos. Kahit ikaw ay hindi na nagpupuri, nararamdaman mo pa rin ang proteksyon ng mahal na Panginoon. Kahit hindi ka na dumadalo, nararamdaman mo pa rin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kaya isang araw, maalala mo, mga minamahal, ng tunay palang kagalakan ay wala dito sa lupa. Ang totoong kagalakan pala ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil hindi ka masaya, hindi kayang bayaran ng ginto, ng salapi ang kagalakan ating nadarama. Yung kagalakan na ibibigay ng Panginoon, hindi kayang ibigay ng mundo. Yung kagalakan na ibibigay ng Panginoon ay walang katulad at walang katumbas, mga minamahal. Kapag tapat ka na maglingkod sa mahal na Panginoon, kahit tayo po ay narito lang sa lupa, parang nasa langit na rin tayo, mga minamahal, dahil makikita natin ang paglingap, ang pag-ibig, ang pag-aaruga, ang pag-iingat, ang pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. You can go outside God's will, but you can never go outside God's grace. Amen? Magagawa mong takasan ang kalooban ng Panginoon, pero ang habag ng Diyos ay hindi mo matatakasan. Naalala ko, mga minamahal, nung ako po ay nawala sa kamay ng mahal na Panginoon, ang sabi ko sa aking sarili, Lord, bigyan mo pa ako ng pagkakataon, although na naandyan ang bisyo, naandyan ang pagsusugal, naandyan ang maruruming mga gawa, pero deep in my heart, naandun po yung mga minamal pagtawag ko sa mahal na Panginoon. Hindi ako masaya, mga minamal, yung kasayahan ko sa mundo ay pampaimbabaw lang, mga minamahal. Pansamantala lang. Bakit po, mga minamahal? Sa bisyo may kasayahan, pero temporaryo lang. Sa barkada may kagalakan, pero pansamantala lang. Pag matutulog ka na sa gabi, mga minamahal, maalala mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpipray. Sabi ko, mahal na Panginoon, sana Lord, bigyan mo ako ng pagkakataong makapanumbalik sa iyo. Not knowing na yung aking palang mga loved ones, yung aking beloved father, mga kapatid ko, nagpipray sila. Yan po yung mainam kapag may mga loved ones tayo, mga minamahal, na nananalangin para sa atin dahil ang kanilang panalangin isang araw ay titinggin ng mahal na Panginoon at tayo po ibabalik sa kanyang banal na paanan. Nagpupuri ako at nagpapasalamat na may mga mahal ako sa buhay, mga minamahal na hindi bumitaw sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sila'y nananalangin para sa akin. Isang araw, hindi po ako ng mahal na Panginoon. Ang Diyos mismo ang gumawa ng kapamaraanan upang ako'y makabalik sa paglilingkod sa Kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sino mang lalayo, sino mang tatakas sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, kailanman ay hindi tayo magiging masaya. Yan po ang realidad sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yung mga nag-backslide nating kapatiran, we know privately, kahit hindi na natin sila tanungin, alam natin mga minamahal sa kanilang pribadong buhay, alam natin na hindi sila masaya sapagkat ang totoong kagalakan ay ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Masaya tayo kapag nakakadalo tayo, masaya tayo kapag nakapagpupuris tayo, masaya tayo kapag nananatili tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Bagamat minsan kapos tayo sa mga material at pinansyal na mga bagay, ngunit nararamdaman pa rin natin ang kagalakan bunga ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Si Jonah, siya po'y tinawag na runaway prophet. Isang propetang tinakbuhan ang kanyang tungkulin. Isang propetang tinakbuhan ang tawag ng ating mahal na Panginoon sa kanya. Ang sabi nito from the book of Jonah, chapter 1, verse 1 of the verse 3. Basahin natin ang Biblia. Amen. Praise the Lord. From the book of Jonah, chapter 1, verse 1 to verse 3. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarsis, from the presence of the Lord, and went down to Joppa. And he found a ship going to Tarshish,
For he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarsus, from the presence of the Lord. Amen. Ang aklat ni Jonas, Kabanatay 1, talata po ay 1 hanggang 3. Ang salitang ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko." Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. At siya'y lumusong sa Joppe at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy nagbayad siya ng upa niyaon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Yung kwento na ito, mga minamahal, are very familiar po, minamahal sa ating lahat. Grade 1 pa lang, alam na ang kwentong ito. Amen. Regarding kay Jonah. Ang sabi dito, itong salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa ikalawa na nagsasabi, "Bumangon ka at pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking bayang iyan, at ipangaral mo ang pangaral na aking inuutos sa iyo." Sa gayon may bumangon si Jonas at naparoon sa Nineveh ayon sa salita ng Panginoon. Ang Nineveh nga ay totoong malaking bayan, mga minamahal na 3 araw na lalakarin. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, Jonah ran away and disobeyed the Lord's will. Si Jonah, mga minamahal, tinakasan niya. Ang kaya nga ang tawag sa kanya ay runaway prophet, isang propetang tinakbuhan ang inuutos ng ating mahal na Panginoon. Instead na siya po ay pumunta ng Nineveh, mga minamahal, siya po ay pumunta ng Tarsis. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. His calling was preaching the gospel in the land of Nineveh. Sapagkat yung Nineveh, mga minamahal, isang bansang suwail. Isang bansang, mga minamahal, gumagawa ng mga karumal-dumal sa ating mahal na Panginoon. At ang sabi dito, mga minamahal, ang Nineveh are the capital and largest city of Assyrian Empire in their time. Yun po, mga minamahal ko, ang Nineveh, isang capital and large city of Assyrian Empire in their time. Instead of going to Nineveh, he ran away, mga minamahal, to the Lord. Amen? Siya po ay tumakbo. Instead na dapat sana ay sa Nineveh siya pupunta, mga minamahal, sakyan niya yung barko ng papuntang Nineveh, mga minamahal, ang kanyang sinakyan ay yung barkong papunta, mga minamahal ko, ng Tarsis. The question is, why Jonah ran away? Ano po ang reason ni Jonah? Sapagkat, mga minamahal, each and every one of us, kapag tayo po ay, mga minamahal, magra-run away sa Panginoon, tatalikuran natin ang tawag ng Diyos, hindi natin gagawin ang utos ng Panginoon, tayo po tatakbo sa pagsunod, mga minamahal, pagsuway sa kalooban ng mahal na Panginoon. Meron po tayong kanya-kanyang mga reason. In that kind of reason, kinukumbinsi natin ang ating sarili na tama tayo at mali ang Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Mayroon tayong kanya-kanyang mga reason. Halimbawa, tinatawag ka maging preacher, ayaw mong maging preacher, at alam po ninyo kung sino pa yung umaayaw. Amen? Kung sino pa yung umaayaw, yan pa yung gagamitin ng Panginoon. Kung sino pa yung gustong-gusto, siya patuloy yung hindi ginagamit, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Yung ayaw ng ayaw, sila po yung gagamitin pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pag-ayaw, sa pagsunod, sa tawag ng Panginoon, meron tayong mga minamahal own reason. Meron tayong sariling dahilan. Kinukumbinsi natin ang ating sarili ng ating mga dahilan na yan para hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon ay tama at lumalabas na mali ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Why Jonah ran away? Yung biblical reason why Jonah ran away, instead na siya pa'y sumunod sa kalooban ng Panginoon, tinakbuhan niya ang ating mahal na Panginoon. Yung biblical reason, ayaw ni Jonah, mga minamahal, na patawarin ng Panginoon ang bayan ng Nineveh. Dahil ang utos ng mahal na Panginoon, go to Nineveh, pumunta ka ng Nineveh at i-preach mo doon yung aking gospel. Ang layunin ng Panginoon, dahil kung sila'y makarinig ng ebanghelyo at salita ng Panginoon, yung mga Ninevites ay magsisisi. Kapag sila ay magsisi, ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos, patatawarin ang kanilang mga kasalanan, at ang salot sana, mga minamahal, na ihahapak sa kanila
Amen? Salot, mga minamahal, na ibibigay sa kanila, ito'y mapapawing lahat dahil pinatawad na sila ng mahal. Yun ang ayaw ni Jonah. Gusto niyang hatulan ang mga Ninevites. Gusto niyang parusahan ang mga Ninevita. Gusto niyang puksain. Mga minamahal yung mga Ninevites. Ayaw niyang sila'y patawarin. Gusto niyang mga minamahal pahirapan sila, patayin silang lahat dahil sila'y ubod ng makasalanan. Pero ang Diyos, kakaiba ang puso ng Diyos sa puso minamahal ng tao. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang Diyos ay totoong mapagpatawad kahit gaano kabigat ang kasalanan ng mga Ninevita. Mga minamahal, handa silang patawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Instead na pumunta siya ng Nineveh, ang kanyang sinakyan ay sasakyan papuntang Tarsis. Amen. Which is, kung ating i-research, yung layo ng Joppa, yung Joppa sa ating panahon ngayon ay word na Joppa. Yan po yung mga minamahal, major capital city ng Israel, sapagat na andyan po yung mga daungan ng mga barko. So from Joppa to Nineveh, that is 550 miles ang layo. Amen. Pero yung Tarsis, times 5, mga minamahal ng layo ng Nineveh, that is 2,000, mga minamahal 500 miles ang layo ng Tarsis. Ikumpara mo sa Nineveh, mga minamahal, handa siyang maglakbay ng malayong lugar. Amen? Handa siyang magtiis sa malayong paglalakbay, wag lang niyang masunod ang kalooban ng Diyos. It cost you a lot kapag hindi ka sumunod sa kalooban. Siyempre, kung 550 miles ang layo ng Joppa to Nineveh na pinanggalingan ni Jonah at ang Tarsis ay 2,500 miles, mas malaki ang pamasahe. 5 times din, mga minamahal, yung pag-increase kung sasakay siya ng barko at mamamasahe. Hindi na inisip ni Jonah ang gastos. Hindi niya na inisip, mga minamahal, ang pagod. Hindi niya inisip ang layo. Hindi niya inisip ang tagal ng biyahe bago sa makarating ng Tarsis. Ang inisip lang niya, hindi masunod ang kalooban ng Diyos. Amen? Parang nakikipag-ugnutan siya sa mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, kapag plano mong sundin mo, kapag gusto mong sundin mo, hindi ka sumunod sa kalooban ng Panginoon, programa mong sundin mo, para kang nagsasara sa isang pintuan na hindi kasukat, mga minamahal ko, ang hamba. Beloved Brother Tito, gumagawa yan ng hamba at pintuan. Kapag hindi insakto ang pintuan sa hamba, kahit anong diin mo, kahit anong pilit mo, kahit anong sara mo, hindi mo masasara ang pintuan dahil hindi kasukat, mga minamahal ko, ang hamba. Ganun na ganun din, kahit anong pilit mo, kahit anong pagsusumikap mo, mga minamahal, magtataka ka, yung sakripisyo mo, nagtatrabaho ka araw at gabi, ang gabi ay ginagawa mong araw, ang araw ay ginagawa mong gabi. Pero kapag hindi mo kasama ang presensya ng Diyos, ang patnubay ng mahal na Panginoon, kahit ano ang gawin mo, mga minamahal, ang kapaguran at sakripisyo mo ay mababaliwala. Ganun ang nangyari kay Jonah. Amen? It cost you a lot kapag sumuway ka sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ang tanong, nakarating ba si Jonah, mga minamahal, sa Tarsis? Nakarating ba siya? Sinat ba kayo ni Jonah, mga minamahal, kung nakarating siya? Hindi nakarating si Jonah sa Tarsis. Amen. Sa kalagitnaan pa lang ng dagat. Everybody shout, praise the Lord. Talagang ipapahamak siya ng mahal na Panginoon kapag hindi po siya sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi ng mga Bible scholars, mga minamahal, kung ang hesitation, sapagkat mabigat yung hesitation ni Jonah, pumunta ng Nineveh. Sabi niya, ng mga Bible scholars, kung ang hesitation ni Jonah ay hindi lang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay posibleng mahipo pa ang kanyang puso. Ang sabi ng mga Bible scholars, may mga iba pang reason. Bakit si Jonah, malaki yung kanyang hesitation na hindi pumunta ng Nineveh? Sabagat nung unang panahon, ang Israel at ang Nineveh ay mortal po yan, magkaaway. Yung Nineveh, mga minamahal, makinig po kayo, information po ito. And ito po ang ating tinatalakay. Yung Nineveh, in our time, that is Mosul, Iraq. Sa ating panahon ngayon, wala na pong Nineveh. Ngunit ang Nineveh na yan ay pinalitan ng pangalan, bayan ng Mosul, Iraq, mga minamahal. One of the capital territory ng ISIS.
Alam niyo yung ISIS, yung head cutters, yung pumupugot ng ulo. Amen? Yung word na ISIS, it means Islamic State of Iraq and Syria. Amen? Nag-combine. Mga minamal yung mga rebelde ng Iraq at Syria at sila po ay nagtayo ng kanilang sariling state, sariling grupo. Mga minamahal, ang kanilang layunin, mga minamahal ko, ay puksain ang mga Hudyo at ang lahat ng mananampalataya, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoong Hesus. Yun po ang kanilang plano. Pinupugutan nila ng ulo. Lahat po ng kanilang mga minamahal na huli, kinakaptured po nila ito. At ito po, mga minamahal, ay kanilang pinupugutan ng ulo. At yung Nineveh doon ay Mosul, Iraq sa ating panahon ngayon, which is ang Mosul, Iraq, ay one of the capital territory, mga minamahal, ng ISIS. Amen? Everybody shout praise the Lord. At alam po ninyo, mga minamahal, itong mga Ninevites na ito ay mga barbaric na uri ng tao. Alam ni Jonah yun. Sapagkat mga minamahal, mula nang siya isilang, alam niya ng Israel ay magkaaway, mortal na magkaaway ng mga Ninevites. Alam niya kung ano ang attitude. Mga barbaric, mga minamahal, yung mga tao ng Ninevites, ang tawag po sa kanila ay mga fearless. Mga minamahal, they are willing to kill and willing to die for their own cause. Handa silang mamatay, handa silang pumatay, mga minamahal, para po sa kanilang ipinaglalaban. Sila po ay barbaric. Ang ibig sabihin ng word na barbaric ay ruthless, fearless people. They are willing to kill and to die for their own cause. At ang sabi nito, mga taong halang, mga minamahal, ang kanilang mga kaluluwa. Nung unang panahon, kapag nahuhuli nila, mga minamahal, yung kanila pong mga kaaway, ito'y kanilang mga minamahal sinusunog. Bago nila sunugin, binabalatan nila ito ng buhay, mga minamahal, ang kanilang mga kaaway. Tinatapyas nila ang ilong, tinatapyas nila ang tenga, tinatapyas nila yung hinlalaki sa kamay, tinatapyas nila yung hinlalaki, mga minamahal, sa paa. At pagkatapos, mga minamahal, ito ay kanilang sinusunog. Amen? Ang sabi ng mga Bible scholar, maaaring isa, mga minamahal, sa kinatatakutan, kaya napakalaki ng hesitation, mga minamahal ni Jonah, na pumunta sa Nineveh. Bakit, mga minamahal, ang bansa ng Nineveh ay napaka-ruthless, mga minamahal, na uri ng mga tao. Mga barbaric sila, mga minamahal ng mga tao. Nadagdagan yung takot ni Noah, mga minamahal, or rather ni Jonah. Ang una, ayaw niyang pumunta doon dahil, mga minamahal, gusto niya na parusahan ng mahal na Panginoon ang mga tao ng Nineveh. Ang pangalawa, mga minamahal, maaaring isa ito sa kanyang mga reason, minamahal ko, na kaya ayaw niyang pumunta ng Nineveh dahil natatakot siya sa mga tao ng mga Ninevites. Everybody shout praise the Lord. Pero alam po ninyo, ano man ang reason ni Jonah, ay hindi sapat po yun na dahilan para suwayin niya ang utos ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Sometimes marami tayong reason. Lord, yung pamilya ko, Lord. Kung ako ay susunod sa kalooban mo, paano ang pamilya ko? Pero alam po ninyong mahal na pastor, nung sa po'y tawagin ng mahal na Panginoon, hindi niya idinahilan yung kanyang mga anak, hindi niya idinahilan yung kanyang pamilya, mga minamahal. Ang importante sa kanya, ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, dahil alam niya, kung lalakad siya sa kalooban ng Diyos, hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang buong pamilya, minamahal. Ipuprovide ng Diyos ang kanilang pangangailangan, at hindi po nagkamali ang ating minamahal na pastor. Start from the very beginning, humble beginning ng ating church, halos walang-wala, mga minamahal, halos walang pang-upa ng mga bahay na inuupahan. Sabi ng ating mahal na pastor, mga minamahal, ilang beses silang pinalayas dahil walang pang-upa, ngunit ngayon pinagpala ang gawain ng Jesus Miracle Crusade dahil sa pagsunod at pagpapasakop ng ating mahal na pastor sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nakabinipisyo tayo, minamahal, sa kanilang pagsunod. Isa po tayong pinagpala ng ating mahal na Panginoon dahil sa pagsunod ng ating mga magulang sa Panginoon. There is blessing in obedience. Kapag sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon, ay meron pong dakilang pagpapala. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Leviticus chapter 26, verse 14 to verse 16. Basahin natin ang Biblia. Amen. From the book of Leviticus, chapter 26, verse 14 to verse 16. But if he will not hearken unto me, and I will not do all these commandments, and if he shall despise my statutes, or if your soul abhor my judgment,
so that he will not do all my commandments, but that he break my covenant. I also do this unto you. I will even appoint over your terror, consumption, and the burning ague, that shall consume the eyes, and cause sorrow of heart. And he shall sow your seed in vain, and your enemies shall eat it. Amen. Amen. Aklat ng Levitico, Kabanata 26, talata po 14 hanggang 16. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako, at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, at kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan, at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, lalo pat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong sisirain aking tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at pagkatuyo at ang lagnat na nauubos sa mga mata, at magpapalupaypay sa kaluluwa, at maghahasik kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan sapagkat kakanin ng inyong mga kaaway. Amen. 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 Everybody shout praise the Lord. Kaya napakahirap ang mararanasan ng isang Kristiyanong hindi susunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. It cost you more. Disobedience will cost us more. If you disobey God, there is confusion, there is conflict, there is sorrows. Mga minamahal, kapag tayo po ay mag-disobey, hindi tayo tumalima sa Panginoon, magkakaroon tayo ng pagkalito. Amen? Hindi na natin alam kung ano ang ating gagawin. That is word confusion, mga minamahal, conflict. Ang ating buhay ay magiging komplikado kapag hindi tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon. Yung sorrow, it means kahirapan, kapighatian, ang mararanasan ng mga anak ng Panginoon kapag tayo po'y sumuway sa kanyang kalooban. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking utos na ito, at kung inyong tatanggihan ang aking mga palutuntunan, at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, na napat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong sisirain ang aking tipan, at gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak, ibig sabihin ng matinding takot. Amen? Ang pagkatuyo, walang ulan na darating, lagnat na nauubos sa mga mata, magpapalupaypay sa inyong kaluluwa at maghahasik kayo ng inyong mga binhi ng walang kabuluhan sapagkat walang ani, sapagkat kakainin ng inyong mga kaaway. Mga minamahal, ibig sabihin, lahat ng ating ipunlang tanim, ang kaaway natin ang makikinabang. Ma-auto-blessing tayo. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Anong nangyari kay Jonah? Sinakyan niya ang barko papunta ng Tarsis, mga minamahal. Ano pong nangyari sa kalagitnaan ng dagat? Bigla pong may dumating na unos, lumakas ang bagyo, lumaki ang mga alon, umihip ang malakas na hangin, mga minamahal. Nabahala ang kapitan at mga tripulante ng mga barko. Ang kanilang ginawa, ang kanilang kargamento ay itinapon nila sa dagat. Ang purpose, mga minamahal, para lumutang ng maayos ang barko. Ngunit nagtataka sila, marami ng kargamento ang kanilang itinapon. Ngunit mga minamahal, pumapasok pa rin ang tubig doon sa loob ng barko. Nababahala ang kapitan na baka sila'y malunod. Mga minamahal, samantalang si Jonas, ang sarap ng tulog, mga minamahal, doon sa cabin ng barko, humihilik pa. Parang wala siyang kinalaman sa pangyayari. Everybody shout praise the Lord. Nakita siya ng kapitan, mga minamahal, pinagising. Sabi ng kapitan, manalangin ka dahil baka ang Diyos mo ang siyang magsagip sa atin sa matinding trahedyang ito, mga minamahal. Sila po'y nagpalabunutan. Amen? Ripa ang tawag sa Tagalog. Mga minamahal, pantay-pantay na tingting ang haba at ang iisa ay pinakamaikli. Ang nakabunot ng pinakamaikli, walang iba kundi si Jonas. Amen? Ang sabi ng kapitan, ano bang dapat namin gawin sa iyo? Sabi ni Jonas, itapon ninyo ako sa dagat dahil ako ang dahilan ng unos na ito. At kapag ako'y itapon nyo na sa dagat, ang bagyo, ang ulan, ang hangin, ang alon, ito ay papayapa at kayo'y maliligtas. Itinapon si Jonas, mga minamahal ko, sa dagat. Amen? Mabuti na lang, hindi pating ang inutusan ng Panginoon. Dahil kung pating ang inutusan ng Panginoon, parang corned beef, mga minamahal ko, si Jonas. Balyena ang inutusan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen! Tingnan mo ang nangyayari kapag susuway tayo sa kalooban ng Panginoon.
balyena ang mga minamahal. Linunok ng buo si Jonas, mga minamahal. At naandoon siya 3 araw at 3 gabi, mga minamahal, siya'y nandoon sa loob, mga minamahal, na tiyan ng balyena. Isipin mo, i-picture out mo ngayon, kung ikaw ang nandoon sa loob ng tiyan, mga minamahal ko, ng balyena, ano kaya ang experience mo, mga minamahal, kung ikaw ay naroon? Mainit. Amen? Amen? Malangsa. Gutom ka, alam naman kainin mo yung bituka ng balyena. Hindi ka makainom dahil maalat ang tubig, malangsa ang tubig. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Grabing sakripisyo, 3 araw at 3 gabi. Mga minamahal, yan po ay, mga minamahal, persadong pinapag-ayuno siya ng ating mahal na Panginoon ng 3 araw. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Tanggi siya ng tanggi, takbo siya ng takbo, ayaw siya ng ayaw, pero in the end, doon pa rin siya, mga minamahal. Sa baybayin ng Nineveh, linuwa, mga minamahal, nung malaking isda. Nung naandun na siya sa Nineveh, ilinuwa siya ng malaking isda, mga minamahal. Amen. Nagulat si Jonas, siya po ay nasa Nineveh na. Grabe yung pagtanggap ng tao sa kanya. Nga naman, mga minamahal, that is blessing in disguise. Yung Diyos ng Nineveh, mga minamahal ng mga Assyrian, ang ulo ay isda, ang katawan ay katawan ng tao. Kaya't nung ilinuwa si Jonas ng isang malaking isda, mga minamahal, sinamba nila si Jonas. Dahil si Jonas ay mensaherong galing sa kanilang Diyos na ang ulo ay isda, ang katawan, mga minamahal ko, ay katawang. Sinamba nila si Jonas, mga minamahal, tinanggap nila ng buo si Jonas, nangaral si Jonas doon, pinaniwalaan nila ang ipinangaral ni Jonas, at ang bansa ng Nineveh ay humingi ng tawad at pinatawad silang lahat ng ating mahal na Panginoon. Yung point natin dito, kahit anong takbo natin at suwayin ang kalooban ng Panginoon, ang kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. At kung ikaw ay susuway, makakaranas ka ng hirap. Kagaya po ng isa nating kapatiran, mga minamahal, na pumunta ng Singapore. At that time, wala pa pong gawain sa Singapore. Mga minamahal, kaya kapag magpaalam ka sa ating dearly beloved parents in the Lord, hindi ka papayagan mag-abroad. Dahil sa abroad, wala pang gawain. Sa Singapore, sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Cambodia, mga minamahal, sa Canada. Nung mga time na yon, hindi pa kagaya ngayon na malawak na po ang gawain ng mahal na Panginoon. Abot na po sa ibang bansa. Meron na po tayong mga live streaming. Pero at that time, mga minamahal, wala pang live streaming, wala pang gawain sa Singapore, wala pang gawain sa ibang bansa. Siya po ay nagplanong pumunta, mga minamahal, ng Singapore. Nagpa-counsel siya sa mga preacher. Ang sabi ng mga preacher, huwag kang pupunta doon. Mawawalay ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ka na makakadalo. Hindi ka na makapagpuri. Isa po siyang finest choir. Mga minamahal, sabi niya, walang gawain doon. Hindi ka na makakanta sa finest choir. Nagdadalawang isip siya, mga minamahal. Pero sabi niya, mahal na Panginoon, kailangan ko talagang umalis. Amen. Kailangan ko talagang umalis dahil ang aking pamilya ay nangangailangan. Kailangan ng aking anak makapag-aral. Kailangan ng aking pamilya matustusan ng kanilang pangangailangan. Sila'y hirap na hirap, mga minamahal, sa mga pagkakataong yon. At hindi po siya nagdalawang isip, mga minamahal. Bagamat meron siyang burden, meron siyang tungkulin sa iglesia, mga minamahal, hindi niya napahalagahan ang tungkulin yaon na nakaatang sa kanyang balikat. Iniwanan niya, mga minamahal, ang bansa ng Pilipinas at pumunta ng Singapore. Nung siya po ay nasa Singapore na, walang gawain doon, mga minamahal, walang live streaming. Everybody shout praise the Lord. Araw ng Miyerkules, alam niya, ang isip niya ay naandun lang, mga minamahal, sa bansa ng Pilipinas. Nandito lang sa Pilipinas. Biyernes, alam niya na gawain, overnight prayer ngayon. Linggo, alam niya na sumasamba sila ngayon. Habang tumatagal ang linggo, lumipas ang 1 linggo, lumipas ang 2 linggo, lumipas ang 1 buwan, mga minamahal, siya po ay, mga minamahal, nalulungkot na ng sobra. Hindi siya nalulungkot dahil malayo siya sa kanyang pamilya. Nalulungkot siya dahil malayo siya sa gawain ng mahal na Panginoon. Yan po ay na-experience namin katapos ng bagyo ng Yolanda sa dako ng Tacloban. Mga minamahal, walang gawain. Dahil sira ang chapel, mga instrumento sila.
Nandun kami sa dako ng Kananga. Yung mga kapatiran, umiiyak sila, nalulungkot sila, mga minamahal, hindi dahil nawalan sila ng bahay, hindi dahil nasira ang kanilang ari-arian, nalulungkot sila, hindi dahil mga minamahal sila ay sinalanda ng bagyo, nalulungkot sila dahil wala ng gawain. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, hinahanap nila ang gawain, minamahal. Ganun ang ating kapatid sa dako ng Singapore. 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, terrible ng lungkot na kanyang nararamdaman dahil wala na pong gawain, mga minamahal. Gusto niyang magpuri, gusto niyang manalangin. Makita, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos. Ngunit huli na po ang lahat dahil nandun na po sa Singapore, wala na po siyang magagawa. Ang kanyang ginawa, mga minamahal, pumunta siya sa plaza ng Singapore, nagsapin doon, mga minamahal, sinuot niya yung kanyang uniform, dahil kahit po nandun siya sa Singapore, ipinasok niya yung kanyang uniform sa Finest Square, mga minamahal, doon sa kanyang maleta, at pagdating doon sa Singapore, naisip niyang magpuri, mga minamahal, sa plaza ng Singapore, sinuot niya yung kanyang uniform, siya po'y nagpatugtog ng makalangit na mga awitin, inawit niya ang mahal na Panginoon, pinuri niya ang ating buhay na Diyos, mga minamahal. Galak na galak ang kanyang puso sa pagpupuri niya sa mahal na Panginoon. At alam ninyo, grabing biyaya ng mahal na Panginoon. Yung time na yon, may mga tao na lumapit sa kanya, mga kapatiran pala natin ng taga Jesus Miracle Crusade International Ministry, at nagtanong sa kanya, sis, nasaan ang gawain ng Jesus Miracle Crusade dito sa dako ng Singapore? At yung panahon na yon, nagkatipon sila, tumawag sa beloved children, at yun ang naging daan bakit nagkaroon ng gawain, mga minamahal, sa dako ng Singapore. Although minsan sumusuway tayo sa kalooban ng Panginoon, ngunit ang Diyos, mga minamahal, ay totoong mapagpala. Ang kalooban pa rin ng mahal na Panginoon ang nasusunod. Mind your distance. Yung layo natin, mga minamahal, yung lapit natin, mas pinakamainam nating gawin ang maging malapit tayo sa paglilingkod sa Diyos. Awitan natin ang mahal na Panginoon, minamahal, sa oras dito. Kung gusto natin ang pagpapala, sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon kahit mahirap. Kahit mahirap, ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Ialay mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon, walang pagtagit, walang Masarap kapag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Bagamat minsan ayaw natin, pero kung tayo susunod pa rin sa kabila ng nakikita natin mahirap na sitwasyon, sasamahan ka ng ating mahal na Panginoon, mapatubayan ka ng ating buhay ni Diyos. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras nito. To rest me for an offering. I will They will be done, Lord. They will be done, Lord. Kalooban mo ang maganap sa buhay namin. Hindi ang aming kalooban, mahal na Panginoon. Alam namin kung kalooban namin ang aming susundin. Kami mapapahamak, kami mapapariwara. Ngunit kung lalakad kami sa kalooban, tiyak na bagay kami pagpapalain mo. Hallelujah. will I bow down as your servant, and gladly will I wait for your command. I will be done, there is Jesus. I commit my Kalooban mo ang maganap sa buhay namin, mahal na Panginoon. and delight in the guidance of the world. Here I am, and I long to do it, and here I am, I follow your command. Yes, Lord, hallelujah. And here I am, until my calling is fulfilled. And here I am, Lord, here I am, oh God. Place your holy word within me. The book of truth is
And here I am to do your will. My calling is fulfilled, and here I am, Lord, Inalay namin sa aming buhay, gamitin mo kami para sa iyo. Habang kami may buhay, habang kami may lakas, inalay namin sa iyo ang lahat ng nasa amin. Gamitin mo sa iyong banal na gawain. Masunod ang kalooban mo sa buhay namin, Panginoon. Calling is fulfilled. Here I am. Hallelujah. Narito kami, Panginoon. my calling is fulfilled, and here I am, Lord, until my calling is fulfilled, here I am, Lord, here I am, here I am, Lord, here I am. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sa oras dito'y lumapit tayo sa banal na paanan ng mahal na Panginoon. Ano man ang pagkatawag sa iyo ng Diyos, ikaw ay mangangaral. Yakapin mo ang kalooban ng Diyos. Mahigpit na pagyakap sa kalooban ng Panginoon. Ikaw ay tinawag bilang manggagawa. Yakapin mo ang tawag ng Diyos. Tinawag ka bilang mangawit. Pinagpala ka. Dahil isa ka sa mga tinawag ng Diyos upang magamit sa kanyang gawain. Bilang manunugtog, ano man ang parte mo sa gawain, yakapin mo ng mahigpit ang tawag ng mahal ng Panginoon. Dahil mahirap takasan ang tawag ng Diyos. Sa oras dito'y manalangin tayo sa mahal ng Panginoon na patuloy tayong paghawakan ng Diyos. Minamahal. Sige na atin na wala tayong magagawa. Minamahal. Nasa Diyos ang ating kalakasan. Ay may manalangin sa mahal ng Panginoon, mapagpalang Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nagpupuri at nagluluwalhati na kami yung tinawag, kami yung hinirang, kami yung pinili, kami yung ginagamit sa gawain mo. Hindi man mo kami karapat-dapat sa mga tungkuling ito, mahal ng Panginoon. Ngunit kami nagpapasalamat, Lord, na naging bahagi kami ng iyong banal na gawain. Dalangin namin, mahal na Panginoon, tutulungan mo kaming yakapin ng mahigpit ang pagkatawag at pagkapili mo sa amin. Ano man ang aming mga gampanin sa gawain ay palagaan namin ito.
ng buong puso, mahal ng Panginoon. Patuloy mo kaming puspusin ng sapat na karunungan at kalaman, Pangunawang Espiritual, upang patuloy mo kaming maging kasangkapan para sa iyong kaluwalhatian. Maging daluyan kami ng iyong salita. Maging daluyan kami ng iyong biyaya. Maging daluyan kami ng iyong kapurihan at kaluwalhatian. Na habang kami may buhay, habang kami may lakas, ay patuloy mo kaming magamit. Mahal na Panginoon, sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. As a point of contact, mga minamalipatong po natin ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Sa way natin sakit, gumaling, problema, malutas sa pangalan ng Jesus. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras nito. Narito po kami sa iyong banal na harapan, leading prayer for beloved Honorable Pastor. Have mercy upon us, Lord. Babag ka sa amin. Iunat mo ang mapagpalang mong kamay, patong ito sa aming ulo. Ano mong karamdaman aming taglay, ikaw magpagaling mga problema, ikaw magbigay ng kalutasan. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now, and by the power of darkness, demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, wherever it is begun, sickness, be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, demons of high blood, anumang karamdaman naming taglay sa pangalan ni Jesus, problem be solved, infirmities be gone, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon sa oras nito. Lahat po tayo minamahal ko tumayo, itaas po natin ating dalawang kamay, shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, and then jump 3 times, express our love to the rest of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon at para po sa ating minamahal na bisita, tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Meron tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una yung pananampalataya. Napakahalaga na tayo po'y palaging dumalo sapagkat sa ating pagdalo ay palagi nating marinig ang salita ng Panginoon. Sabi ng Biblia, faith cometh by hearing, and the hearing by the words of God. Ang pangalawa ay pagsisisi, godly repentance, heartily devotion, minamahal na galing po sa ating puso. Ay po humingi ng kapatawaran. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Huwag kayong uuwi na hindi nakakapag-bautismo. Meron po tayong baptismal ram, baptismal, mga minimal robe, baptismal tub, mga minimal sa likod, at uuwi po kayo na hindi po mababasa ang inyong mga damit. Mga minimal kapag kayo tumanggap ng bautismo, hindi po relihiyon, mga minimal ang inyong tinanggap, kundi ang pakikipagrelasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pang-apat ay bautismo sa magitan ng Banal na Espiritu Santo at ang Diyos ang may gawa nito, mga minimal. Tayo po'y manalangin, itaas po ninyo ang mga kamay at sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong harapan, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa oras nito. Hugasan mo ko sa magitan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ang Diyos po, mga minamahal, pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, at God bless you po para sa ating minamahal na mga bisita. Ang minamahal, pwede na po kayong makabalik sa inyong kinauupuan. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoong Kristo. At para po sa ating announcement, mga minamahal, ating pong special love offering po, mga minamahal, ito po ay ginagamit natin, mga minamahal, inilikom nating pagpapalang pinansyal para po sa maintenance ng ating mga sasakyan at sa mga pyesa po nito, kahabagan po ng mahal na Panginoon, yung ating L300 ay napatakbo na po natin, minamahal, at yung ating StarX, mga minamahal, ay tumatakbo na rin po yan, mga minamahal, naayos po yung aircon, naayos na po natin yung clutch, mga minamahal, ilan sa mga sira, ay naayos na rin po, mga minamahal. Ganon din po sa ating bonggo, mga minamahal, kahabagan ng mahal na Panginoon, ay yung trapal na bubong niya ay napalitan na po natin, mga minamahal ko, ng plain sheet para matagal pong ating gamit at hindi na po ito tumulo. At loobin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, yung kulay pala doon na sasakyan po ng ating minamahal na kapatid, with Brother Gilbert, mga minamahal, ay gagamitin po natin yung makina para i-transfer natin dito sa ating L, mga minamahal, para kung maayos po ito,
ay magagamit na po natin sa paghatid sundo sa ilan po nating mga kapatiran. Kaya huwag po kayong maghimagod, magbigay mga minamahal sa ating special love offering. At kung kayo po ay pinagpalang lubos, pwede po kayong mag-pledge mga minamahal para sa ating special love offering. Magamit po natin ilan sa ating mga sasakyan. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon at ibigay ko pong buong pagkakataon sa pananalangin, beloved Brother Richard Galasio. Mga minamahal, ang Diyos po ang magpala sa ating po lahat. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa beloved preacher, Kuya Jojo Abad. Panginoon naman tayo makaisang manalangin sa ating mga special love offering. O panakilang magpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus, narito kami, O Diyos, sa bahagi ito. Kailangan namin, O Diyos, ng iyong basbas, mahal na Panginoon, ipagkaloob na yung beloved brethren. Mahal na Panginoon, gawin niyo kami kasangkapan ng isang panalangin ito, mahal na Panginoon, na maging bahal, daluyan ang iyong pagpapala sa bawat isang mahal na Panginoon Jesus. Papalain niyo ang bawang happiness na beloved kapatid sa kanyang mapang-araw-araw na pabuhay. Ibalik niyo sa kanyang mga parang sagalang, O Diyos, mahal na Panginoon, ito yung special din po, mahal na Panginoon Jesus. Bless them, O Lord, according to your riches and glory. Sa Panginoon dalangin ng beloved and honorable pastor, just will this to Ada Almeida. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Choir practice to. Choir practice. Walang nakalagay ditong choir practice. Minamahal. Adults choir, mga minamahal. Right after po ng ating gawain, meron pong practice po, mga minamahal. Pagkatapos na ating gawain, meron po tayong practice, mga minamahal. At sa Saturday din po, mga minamahal, alas 12 po ng tanghali hanggang 1:00 po, mga minamahal ko ng hapon ang practice ng ating beloved Adults Choir. Beloved Children's Choir, mga minamahal, ay Sabado, alas 9 ng umaga, minamahal ko hanggang alas 10 po, mga minamahal ko ng umaga. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At meron din po palang practice ang ating beloved Children's Choir. Right after din po, mga minamahal ko ng siguro pagkatapos po ng ating Adults Choir ay ang ating beloved Children's Choir practice po, mga minamahal. Ito po yung preparation po natin sa ating upcoming mga minamahal 28-year church anniversary this coming Sunday na po, minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Yung ating pinakahintay na anniversary ay idadaos na po natin this coming Sunday, mga minamahal. October 22 po ang ating church anniversary. Alas 10 po ng umaga ang ating simula at tayo po ay matatapos, minamahal ko, ang ating oras ay alas 3, alas 4 ng hapon. At mga minamahal ko, yung ating regular services ay ganun pa rin po, mga minamahal. Wala pong changes. Ang ating pong Miyerkules, minamahal. Praise the Lord. Araw ng Miyerkules, mga minamahal, ay alas 3 pa rin po ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Araw ng Biyernes, ating pong Friday service ay alas 3 pa rin po ng hapon hanggang alas 8 po, mga minamahal ko ng gabi. Ulitin ko po yung ating announcement right after ng ating service. Kindly yung mga beloved Adults Choir, beloved Children's Choir, huwag po munang uuwi. Meron pong choir practice, mga minamahal, pagkatapos ng ating banal na gawain ngayon. At sa Saturday, ating mga beloved Adults Choir, alas 12 po, mga minamahal, ang simula ng inyong practice hanggang 1:00. Ang ating Children's Choir ay alas 9 po, minamahal, hanggang alas 10 po, mga minamahal ko ng hapon. Lubin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ilan sa ating mga kapatiran galing po sa iba't ibang mga outreach ay nandito na po sila araw pa lamang po ng Sabado. Yung iba ay araw, mga minamahal ko, ng Linggo. Sila po ay narito na. Kaya lubin ng mahal na Panginoon, mas marami po, mga minamahal, ang ating attendance this coming Sunday. Kaya tayo po ay magsaya, mga minamahal, at patuloy nating suportahan ang gawain ng ating mahal na Panginoon financially. Mga minamahal, wala na po tayong piyesta. Amen? Hindi na po tayo nagpipiesta. Everybody shout praise the Lord. Noon nagpipiesta tayo, ilang libo ang ating ginagastos. 10,000, 20,000. Tumutumba tayo ng baka, mga minamahal, nagkakatay tayo ng baboy, ilang libo ang ating ginagastos. Ang ating pinapakain, mga unbelievers, hindi mga anak ng Diyos. Pero ngayon, gumastos man tayo ng malaki, mga minamahal, sulit tayo dahil ito'y ilinaan natin sa kapurihan, kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Yung ating papakainin, mga anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Sabi ng Biblia, magpainom lang tayo ng isang basong tubig, hindi na tayo, mga minamahal, maubusan ng ganti. Lalo na kung mapainom natin sila ng soft drinks, mapakain natin sila, mga minamahal, pagpapala ang balik, mga minamahal, sa atin. Kaya yung mga kapatiran natin, nabigyan ng toka, mga minamahal, patuloy tayong magtulong-tulong, mga minamahal, full support natin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Isang beses lang po ito, minamahal, sa isang taon. Amen?
Everybody shout praise the Lord. Ito po ay yearly lamang po, mga minamahal, kaya't ibuhos natin yung pwede nating maitulong, yung kaya nating itulong natin para maidaos ng maayos yung ating 28-year church, mga minamahal, anniversary dito po sa dako ng Zamboanga. Wala naman po tayong iba pang mga announcement, mga minamahal. Ang Diyos ang magpala sa atin. Tayo po dumako sa ating closing prayer na po. Kindly, beloved Brother Alvin Dugos, mga minamahal, sa pananalangin. Tayo po manalangin upang taglayin po natin ang pag-iingat, proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin, mga mahal. Dakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa pangunang dalangin po namin ginagalang na mahal na Pastor Evangelist Willis Estrada Almeida, kami po'y lubusang pasalamat sa tagumpay na yung banal na gawain sa hapong ito, maging sa kalakasan ng pinagkaloob, umpisa pa kanina, sa MCJ Paul Solim Song sa patutuong mga kapatiran, pag-awitan ng mga beloved choir sa presensya ng pinagkaloob sa bawat sa amin. Mahal na Panginoon, maging sa bahagi ng pagbibigay, higit sa lahat sa banal na salita na amin napakinggan sa hapong ito. Maraming salamat, O Diyos. Ito po'y pagkain naming kaluluwa at nagbigay karagdagang aral sa bawat sa amin. Pinagpala mo kami, O Diyos, at narito kami sa aming pansamantalang paghiwalay, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami, ingatan mo kami, kasama mo mga kapatiran, pagsiuwi sa kanya-kanyang matahanan, ingatan mo sa daan, sa sakyan, ihatid mo na malwalhati, sa kanilang tahanan na ligtas, O Diyos, sa pangunang dalangin para naming mahal na pastor. Ito po yung aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise Amen. We love you so much, our beloved brethren, and Jesus loves us more. Lahat po tayong magkamayan, and we are dismissed in Jesus' name. Mag-ingat po tayo sa ating pagsakay, sa ating pagtawid, sa ating pagmamaneho, minamahal. Makarating po tayong payapa at ligtas sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan. Sa mga magpapakouncil, dito po mga minamahal. O Diyos,